At kung naghahanap nga kayo ng strategy na pwede nyo gamitin para sa mga downtrends, at syempre meron na sa PSE nga natin na shorting, pero hindi lang naman sa PSE yan. Gagana yung mga strategies na to kahit nagtitrade kayo ng crypto, sa forex, sa stocks, sa commodities, pero ako nga, ginagamit ko to sa stocks. And if nakikita nyo na in the next coming months, possible tayo magkaroon ng recession at may continuation nga ang ating downward move yan. Saktong-sakto yung mga strategies na ito na pwede nyo aralin at i-check. So, recession, yan ang ating pag-usapan muna kasi ito yung possible na driver or catalyst natin para magkaroon tayo ng continuation towards the downside, especially sa US. So, yung mga economists daw peg the odds that a recession will occur in the next 12 months at 61%. Pero yung mga CEOs naman, some 93% of them report that they're preparing for a recession over the next 12 to 18 months. Pero ngayon, medyo nakakaramdam na tayo niyan. Paano ba natin nararamdaman? Pagka nakakita na tayo ng tumataas na unemployment. So, currently, sa US, ang ating unemployment ay pumapalo na ng 3.9% coming from the lows of 3.2%. So medyo nagkakaroon tayo ng pagtaas ng mga nalilay-off na trabahador. So bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga bagay na yan? Dahil yan sa epekto ng pagtaas ng interest rate ng kanilang central bank. Bakit tayo nag-expect ngayon ng recession at downward move? Kasi merong lag effect yan. Ito ay lagging effect. So, pagka nagre-raise tayo ng interest rate, hindi naman ay yung magiging malaking problema natin, kundi yung time na magkaroon na tayo ng pivot or yung pagbaba niyan. Kasi pag binabaan na ng Fed ulit or ng central bank, yung kanilang interest rate, ibig sabihin meron ng something na nag-break, may problema na. Pagka may problema na, ito na ang nangyayari sa market. As you can see, meron tayong mga deep pullbacks, may mga deep reds tayo. Ito, negative 51%, 58%, negative 35%. Every time na nagkakaroon sila ng pullback, currently, tayo ngayon ay nasa pause. Ang ating interest rate ay tumaas, tas nakapause, nakabitin dun sa taas. So, they're expecting na possible na tayo from here na mag-pivot. So, ayan ang isa sa dahilan kung bakit natin ginawa yung video na to, para tayo ay maging prepared. Dahil kung nag-expect nga tayo ng recession at ng mga downward move, paano tayo magna-navigate doon sa environment na yon? How can we navigate through a downturn? So, number one, pick a market that offers shorting. Yung pwede nating i-short yung mga assets. Pwede kayo sa crypto. Sa PSE ngayon, meron na, no? May ino-offer ng shorting ang PSE. And then we have US market, of course. Itong aking tinitrade. We have commodities. Kung gusto nyo mag-trade ng oil gold, pwede yan i-short. And then forex, pwede rin yan i-short. Meron tayong market, no? Ito, bagong ano na to, fresh news na ito, yung South Korea. Nag-ban muna siya ng short selling until June of 2024. And meron na ring bagong policy ng short selling sa China. Yan. At kung nakapili ka na nga ng market, ang susunod natin ay matuto tayo ng mga downtrend na trading strategies na ito nga yung ibabahagi ko ngayon. At simulan na natin syempre. Ang una dyan na strategy ay itong 200 MA break. Ano nga ba yung 200 MA or 200 moving average? So the 200-day simple moving average is considered a key indicator by traders and market analysts for determining overall long-term market trends. Anong ibig sabihin nito? Ginagawa ng mga analysts dyan, yung mga big institutions din, mga traders na dividing line between bullish and bearish. So possible silang bullish kung yung price ng stock sa technical ay above ng 200-day moving average, and then vice versa. Kapag naman below the 200-day moving average ay bearish sila sa specific na stock na yon sa technical. Kasi dalawa yan, may fundamentals tayo or yung mga financial statements. So sa technical nga, ang 200 MA ay dividing line. So, paano natin gagamitin to as a strategy? Ito yung ating example. So, sa example natin, itong blue line na ito, this is our 200 MA. So, sa 200 MA, once mag-break siya, that is going to be your entry. Okay? When the price is below 200 MA, better ito yung break mismo, the event of break nung MA itself. And then, i-ride mo lang siya hanggang sa mag-breakout ulit siya. So, you're going to exit when the price is above 200 MA. Yan, nagkaroon tayo ng breakout. So, that is negative 42% simula doon sa break niya. Pero as you can see, meron tayong mga false. Yan, may mga false signals tayo dito. Well, lahat naman ng strategies, hindi naman yan 100%. So, dapat i-backtest nyo muna yung idea na to. Pero sa mga hindi naman nakakaalam pa sa mga newbie, paano ba yung 200 MA? So, punta muna tayo sa trading view. Ito yung ginagamit natin na
charting platform. So, pwede kayong pumunta sa indicator. Search nyo lang na SMA. Yan. So, SMA to. Moving Average. Simple. So, idagdag nyo lang siya. Pindutin nyo. Ngayon, lalabas yan dito sa tab sa side. Paglabas niya, yan, show. Tapos, iset nyo na lang. Lagay nyo 200. Pwede nyo iset ng 100. Mag-iiba yan. Pwede nyo set ng 50. Pwede nyo set ng ibang number kung ano yung trip nyo. Pero yan, 200 yung para sa strategy natin. Again, this is daily time frame, no? Kung saan nyo ipa-plot, doon kayo mag-execute. So that is for our 200 MA break. Ang next natin, the resistance short. Ito isa talaga sa mga paborito ko. So resistance is a price or price zone above the current market that contains the upside movement of an asset. Resistance is where selling interest appears over time, blocking further upside progress. So, ibig sabihin sa mga resistances na to, na andito raw nakalagay yung mga seller. Ang seller natin, that is the supply. So, syempre, law of supply and demand. Yung supply natin nandun sa taas, napipigilan niya yung pagtaas ng presyo ng stock, no, sa technical. So, paano ba yung resistance short gumagana? Ang resistance short ay ito. So, we have a chart. As you can see, this is a resistance. After na ma-hit niya yung level na to, nag-pullback tayo ng malalim. Bumagsak tayo. Hindi niya na mabalikan pa ito, and noong time na bumalik siya, ni-reject ulit. So, paano yung entry nito? Ang entry is the price reject at resistance. So, maghihintay ka na magkaroon ng rejection once bumalik siya. Balik tayo sa sa definition ng resistance. So, resistance is a price or price zone. So, may zone siya. As you can see, malapad yung aking binakat dito. This is an area or this is a zone. No, pag bumalik siya sa area na yun at nagkaroon ng rejection, that is the time that you're going to buy. Paano yung rejection? Meron tayong mga candlestick patterns, meron tayong mga structure na tinitignan para masabi natin na na-reject yung price. Marami na rin tayong mga video na gawa about that. Pero kung nagsisimula kayo, naguguluhan kayo, gusto nyo ng step by step, syempre meron din tayong website. Yan, kung saan nakapaloob lahat ng yan. Ito mga indicator, na-explain natin yan. Pati yung mga candlestick patterns na yan. And of course, nirevamp na natin at transition yung ating mga private sessions para sa mga estudyante natin. Yan, tranching, bear, parameters, lahat ng review. Naandito na, inuunti-unti natin i-transition almost 5 years. So, ito ay nasa 2022 pa lang. Since 2019, meron tayong mga ita-transition na videos dito sa ating website. So, i-check nyo na lang din sa moneygrowers.ph para ma-access nyo yung module natin na yan. And ito yung mga sinasabi ng mga kasama nating estudyante dyan. Tuloy tayo. So, katulad ng 200-day moving average natin, this is a daily time frame. Ito rin ay daily time frame, pero again, lumalabas yan sa iba't ibang time frame. Kahapon, ito ang trade naman ni Boss Mel. Yan, shoutout kay Boss Mel sa ating Ascension. Ang sabi niya rito, short on resistance, boss, sell on strength, 2.6R multiple. So, ayan yung kanya nakuhang return dito sa trade na to on Tesla. Bakit siya nag-short doon? Yan. So, ito nga yung mga weakness. No? Meron tayong mga pattern kasi may mga strategies tayo para makita natin yung rejection doon sa mga resistance area. Silipin natin yung rejection ng Tesla. Yan. So, for Tesla, kung sa 5 minutes sisilipin natin ito, meron siyang inaabangan dito na resistance level. Tapos, ayun yung pagkakataon niya na makapasok. Pinasukan si Tesla during that weakness and then continuation. Nakakuha siya ng 2.6 return sa kanyang ni-risk dito sa trade na ito. So, ayan. Check nyo na lang dun sa website, moneygrowers.ph. Ito naman ay Ascension. Everyday live tayo nagtitrade kasama ng mga estudyante. Araw-araw, sabay-sabay tayo nag-aaral at nagpaplano kung paano atakihin yung market. So, anyway, isa pa sa mga paborito ko, lahat paborito no? I consider this as an aggressive shorting strategy. Ito naman ay go with the flow. So continuation patterns are an indication traders look for to signal that a price trend is likely to remain in play. Ibig sabihin may continuation yung structure natin, yung trend. So paano ba yung downtrend? Downtrend, meron tayong high, we have lower high, we have low and then lower low. Yan, continuation lang ng price structure. Paano yung continuation trade nangyayari? So, continuation, makakakita tayo ng event ng breakdown. This is the usual. So, we have the support. Break na yung support. No? Breakdown. After that, susundan lang ulit natin yung structure. Paano yung structure na sinulat natin kanina? We have high, lower high, low, lower low. We have high, lower high. We have low, lower low. So ito, nag-retest na siya doon sa support. Pag nakakita kayo ng retest of broken support, so that is your entry. This is support, broken right here.
breakdown, ni-retest, binalikan yung level pero hindi na siya nakaahon pataas, no? Nag-retest lang siya tapos nagkaroon ng continuation na. So from here, again, another weakness and then objective risk reward. Paano ba to? Katulad ng ginawa ni Boss Mel, may 2.6R, no? So ayan, risk reward ratio. Depende sa inyo kung ano yung objective na pwede nyo i-take. So depende kung ang risk nyo rito, let's say, is negative 2%. No, hindi ng buong portfolio kundi negative 2% pag gumalaw yung stock against sa'yo. So kapag yung negative 2% mo nagkaroon ng return ng 4% plus, ibig sabihin 1:2 yung ratio na yun. So depende sa'yo ngayon dito sa objective. Marami pong mga kombinasyon na pwede tayong gamitin sa pag-exit ng mga trades. Ano? Pwede yan technical, pwede nga yan sa objective, at depende yon sa kung ano yung sitwasyon ng iti-trade mo na stock. Pero ayan, yung aking mga paboritong syempre marami pa rin tayong mga strategy na nakapaloob doon sa online module na pwede nyo i-check. Pero ayan lang muna ang maibabahagi ko, yung top 3 na aking mga paboritong powerful strategies na pwede natin gamitin during downtrend. Pero ito ay paalala ko na hindi yan 100% sure. Dapat ay inyong i-backtest yan, maging familiar kayo doon sa mga pattern at maggawa pa kayo ng mga additional studies sa mga patterns na yan bago nyo tuluyang i-execute at gamitin sa inyong live na account, sa inyong mga pera. Mag-comment lang kayo sa baba kung meron pa kayong mga further na tanong at syempre, ang mga comment nyo na yan ay madadagdag sa ating mga paraffle na mga trading shirts natin at mag-raffle ulit tayo sa mga susunod nating upload. Kaya salamat muli sa inyong panonood at hopefully meron naman kayo natutunan kahit papaano. At good luck sa inyong pagtitrade and God bless everyone. Thank you.